pangako nyo'y pag Pilipinas. At promise nyo ba murang bigas? At nangako pa kayo ng maunlad na bayan? Yun pala'y mga nalipunan. Di ba pangako nyo'y pag Pilipinas? At promise nyo pa murang bigas? At nangako pa kayo ng maunlad na bayan? Yun pala'y mga nalipunan. Pati Woo! Ano ba yon? Nangako pa kayo ng murang bigas, yun pala bangag na lipunan. Grabe, no? Woo! Ano ba yan? Woo! Alright, mga kabayan, welcome back sa Pinoy ang Birador. Pag-uusapan natin itong mga balitang magpapamulat sa atin sa katotohanan ng ating pagiging walang pakialam sa ating lipunan. No, mga kabayan, no? Karamihan sa atin walang pakialam sa nangyayari sa ating lipunan. Ngunit ngayon, kailangan na talaga natin makialam. Para tayo ay mamulat sa katotohanan, makialam at bumira sa mga nangyayari ito sa ating bayan. Okay, di ba? Dapat na talaga tayong makialam. Birahin natin kung hindi na natin kaya. Matuto na tayong bumira, lumaban. Okay, narito ang mga balitang ating pag-uusapan at bibigyan ng reaksyon. Narito, malaking transport group sa Mindanao nanawagan na sumailalim na si Marcos Jr. sa hair follicle drug test. Abay, bakit naman ganon? Sabi nga ni Marcos, sabi ni Bangag Marcos, wala daw tayong pakialam sa sarili niyang buhay. Kasi nga, ano naman ang kinalaman ng hair follicle drug test sa kanyang pamumuno sa Republika ng Pilipinas? Wala na itong kinalaman sa kanya, sa accountability at transparency. Kaya huwag kayong makialam. Manahimik kayo dyan, mga taga Mindanao Transport Group. Ha? Ganon ba yon? Wala na pala tayong pakialam na dapat malaman natin na ang ating pinuno sa Pilipinas kung fit pa ba na maging presidente ng Pilipinas. Ito pa. Sinabihan ni Chis Kilay Escudero si Senator Amy Marcos na huwag gamitin ang Senado sa political interest. Ano yon, Chis Escudero? Political interest ba nga mo? Sino kaya sa inyo ang gumagamit sa Senado para sa political interest? Bakit kailangan mong maging halatado, maging transparent sa pagiging sanggang dikit mo sa executive department? Samantalang itong si Amy Marcos, kapatid mismo ng presidente. Kapatid mismo ng presidente. Dumidistansya dahil nakikita niyang mali talaga ang pinagagawa ng gobyerno sa pagdala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC sa Den Haag sa Netherlands. At kayo naman, Rimulya. Binuli daw sila sa Senado.
Ano daw yon? O, tara na! Ano ba bang ating hihintayin? Ngunit bago yan, bago tayo magbirahan, kung bago pa lang kayo dito sa aking channel, at di pa kayo nakapag-subscribe, ano pa ba ang dapat nyong gawin? Pindutin nyo na yan! At huwag kalimutang mag-share at mag-like para mas lalong dumami ang mga kapanood at makakapakinig sa ating mga reaksyon dito sa ating channel sa Pinoy ang Birador. Ano pa bang hinihintay natin? Birahin na natin to kasi baka maunahan pa ako ng iba. No? Narito. Una nating pag-uusapan na itong balitang malaking transport group sa Mindanao na nanawagan na sumailalim na si Pangulong Bangag Marcos Jr. sa hair follicle drug test. Palakpakan natin itong mga taong ito na itong mga grupong ito na may lakas ng loob at paninindigan na manawagan sa ating Pangulo. Sapagkat hindi basta-bastang tao itong ating Pangulo sa ng Pilipinas. Ma-impluwensyang tao ito. Kaya palakpakan natin sila. Narito ang balita at magbibigay tayo ng reaksyon. Press conference na ginanap sa Davao City kamakailan, inihayag po ng Mindanao Transport Confederation of the Philippines sa pamamagitan ng isang liham sa Pangulo ang kanilang kahilingan na magpa-hair follicle drug test ito para sa transparency at pananagutan sa bansa at bawat Pilipino. Ang detalye ng balita mula kay Jean Domingo. Given the elevated position you hold as the President of the Republic of the Philippines, the Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Philippines, the Chief Architect of Foreign Policy that acts as the country's mouthpiece with respect to the international affairs, it is crucial that the public has confidence in your personal and professional conduct. From Davao City, ito ang ilan sa bahagi ng liham na isinagawa ng Mindanao Transport Confederation of the Philippines na binubuo ng nasa mahigit 1.2 milyon at patuloy na dumaraming miyembro para kay Ferdinand Marcos Jr. upang 1.2 milyon? Ang dami pala nito! Ang dami pala nito mga kababayan, 1.2 milyon. At patuloy pa daw dumadami ha? O Bangag, ano kaya magiging reaction mo nito? Hindi ka ba man lang kakabahan sa dami ng tao magsusulat sa iyo ng liham, sa dami ng pipirma dyan? Sige, patuloy natin ha. hatid ang kanilang panawagan na magpa-hair follicle drug test ito. ang napapansin ng organisasyon while nagmi-meeting kami, kung wala tayong gagawin, meron pang 3 taon ang ating presidente. Dapat malinis na yung kanyang pangalan. Kasi nakasalalay ang Pilipinas dito. Alam niyo po, itong mga kasama namin, kasama ng ibang mga direktor sa wala namin dito, may mga anak sa abroad nagtatrabaho. Sila mismo apektado na rin. Pinapahiya, napapahiya. Wala pa kaming gagawin. Nag-aantay kami. We are just an ordinary organization. Don't ka. Di ba? Minaliit. Tricycle operator. Tricycle lang kayo. Andyan yung jeep niya, andyan yung bus, andyan yung mga maraming transport sector doon. Walang nagsasalita na organisasyon katulad namin. Ang liham ay nakatakdang ipadala sa Pangulo at umaasa ang mga miyembro nito na makakamit ang transparency at accountability sa ilalim ng kanyang pamumuno sa pamamagitan ng pagtugon sa kanilang kahilingan. Ang gusto ko lang lumabas, neutral muna tayo. Di ba? Kung pwedeng lumabas yung katotohanan, yun ang kailangan. Kaya nga, kung titingnan nyo sa sulat natin, isa lang ang hiningi ng MTCP, Mr. President. Very simple. Isang hair follicle test and additional request kung po pwede, isa publiko natin para wala na talagang pagdududa. Kasi
Kasi kami pa rin, no? Kasama ng aking mga lideres, naniniwala sa iyo. Hindi namin yung tatanggalin kasi ikaw yung nakaupong Pangulo. Huwag po ninyong antayin na yung mga makakatulong sa inyo ay mawawala pa sa inyo. O ano? Bangag! Hindi ka ba nahihiya doon sa sinabi ng isang leader ng NTCP? Baka naman positive ka talaga, kaya nahihiya ka. Kung hindi ka positive, ipakita mo negative ka. May napanood nga akong live mo na yung bunganga mo ay dumudugo na eh. Ano ibig sabihin nun, mahal na Pangulo? Hindi mo ba nararamdaman na may masakit na sa gums mo at dumudugo na? O kaya na nakagat mo yung dila mo, hindi mo nararamdaman dahil sa lakas ng amats? Ngayon, para mapatunayan mong mali kami sa aming mga paratang, dahil ganun nga, kailangan mo maging accountable, maging transparent sa mamamayang Pilipino dahil niluklok ka ng taong bayan para maging leader ng bansang ito. Ngayon, para mawala na itong agam-agam na mga taong katulad nito, na mga grupong katulad nito at mga katulad ko at marami pang katulad ko na nanawagan na magpa-drug test ka na at maipakita mo sa publiko na ikaw ay negatibo sa pinagbabawal na gamot, gawin nyo na po ito sa mas madaling panahon. So para makita niyo, wala pang perma yung iba. Sa kabila nito, nilinaw ng grupo na sila ay neutral at walang pinapanigan dahil sila rin ay sumuporta sa kandidatura ni Marcos noong nakaraang halalan. Tama. Wala kaming politiko na sinusuportahan. Bakit? Kahit anong mangyari sa eleksyon, mananatili ang aming hanap buhay. Di ba? Tama. Yun. So, asahan ninyo, hindi ito ang huli. Kasi kami naman ay matatinga ng ating Pangulo. Kung gagawin niya yung hinihingiling namin, tutulong kami sa kanya. Pwede kaming mag-file ng kaso doon sa magsabi ng bangag siya, ng addict siya, kung may result na negative. Be it. Patay tayo dyan. Hoy! Wag naman kasi sabi nga ng batas, cover tayo ng freedom of information of free speech. Kung kakasuhan nyo kami, sige. Walang problema yon. Basta patunayan muna ng ating presidente sa harap mismo ng publiko, live telecast, na siya ay magpakuha ng hair follicle drug test live at magnegatibo. Kahit ako, susuko na lang ako mismo dahil ilang beses ko nang sinabi na siya ay bangag talaga. Hindi ko nahihintayin na huhulihin pa ako ng NBI kung mahuhuli ako ng NBI. Ano ako, tarantado? Na, para masave yung pride ko, hindi na ako maghihintay na ma-picture pa ng live na hinuli na ako ng NBI. Magtatago na lang ako. Boss niya. So, to tell you frankly, ma'am, I am a leader during the campaign of BBM. I'm the chief sa Speaker's Bureau. Kita mo yan, BBM? Leader pala siya ng iyong kampanya sa parting Mindanao. Tapos ngayon, nananawagan na ng transparency and accountability. Ano ibig sabihin nito? May pagdududa na sila sa'yo. Kaya para mawala na yung pagdududa nila, patunayan mo na. BBM during his candidacy. And this situation ngayon na mayroong mga hindi magandang balita tungkol sa kanya, it really hurts my feeling.
because he is my president. Supporter pala ni So, BBM to. Comes this call for him. Para at least in my own as a supporter of him, I can still be proud to say I am not mistaken of voting him as my president. Uy, Nila nakakapagod narinig ng mo yun, mata. Bangag? Narinig mo yun, Bangag? Narinig mo? Ha? Para maipagmayabang ka pa rin niya. Dahil, alam mo na, supporter mo pala siya, oh. Kaya kailangan mong patunayan sa mamayang Pilipino na ikaw ay negatibo sa pinagbabawal na gamot. Gawin mo na itong panawagan ng MTCP dahil sila pala ay iyong mga supporter at leaders nung panahon ng eleksyon. At naniniwala sila na ikaw ay isang matinong leader at malinis ang katawan sa pinagbabawal na droga. Tawag na bangag at adik ang leader ng bansa. Kaya panawagan nila na sumailalim ito sa hair follicle drug test upang mapatunayan na ang kredibilidad nito. Ang nagtulak sa amin na gagawin ito, kasi parang nasanay na lang ang Filipino sa salitang bangag, sa salitang adik, sa salitang walang isip. Ako nahihiya na bilang founder. Alam niyo, sa totoo lang, may ginagawa akong programa para sa organization namin. Sabi ko, trabaho nila to, trabaho namin, pero ginawa namin. Binigyan namin sila ng mandato, yung trabaho nila, di ba? So, yun ang nag-prompt sa amin na hinihingiin namin sa Pangulo, Mr. President, please, napakasimpleng bagay lang hiningi ng taong bayan. Tandaan natin, ang mandato ninyo ay nanggaling sa amin. Kami ang Narinig mo bumoto yan, sa ha? inyo. Narinig mo Kung yan? naalala niyo yung salita ni President, dating President, no? Sumalangit nawa kanyang kaluluwa, Benigno Aquino. Nung nanalo siya, Dilawan kayo pa pala ito. ang boss ko. Ibig sabihin tayo ang boss nila. Binigyan natin sila ng mandato, serve us. Yun lang kahilingan namin. Ngayon, bilang boss, humingi kami ngayon ng requirements galing sa iyo. Kasi ito yung issue against you. Pwede ba? Kasabay rin sa paglalahad ng naturang liham ang kanilang panawagan sa mga nais sumuporta sa kanilang adhikain na hindi lamang sa mga kontra sa administrasyon, kundi maging ang mismong sumusuporta dito. Mindanao Transport Confederation of the Philippines, maraming organisasyon, ang hiling ko sa kanila, no? Itong sulat na ito, sana ito yung magbuo sa atin. Huwag mo tayong magkanya-kanya. Magbuo sa atin, magbuklod sa atin. Sabayan niyo kami. Manawagan tayo sa mahal na Pangulo kasi naniniwala ako, this time makinig na siya. Bakit? Kami pa lang ang organisasyon na gumawa ng sulat na ito. Ipadala natin through priority. Saglit lang, sir. Saglit lang. Mukhang hindi ako sang-ayon dyan sa'yo. Ilan lang kayo? Samantalang yung nananawagan nga, yung Iglesia ni Cristo, nationwide, nasa 10 milyon yata yun. Sabihin natin, nasa 5 milyon yun, hindi nga pinakinggan eh. Ipinagpatuloy pa rin yung impeachment. Na-impeach pa nga si VP Sara sa bahay ng mga buhaya. Ngayon, pinaghahandaan ng Senado. Kayo pa kaya? Yan ha? Yan ang katotohanan. Kayo pa kaya? Kaya, bilib ako dyan sa desisyon nyo. Sa ginawa nyo. Ipinatupad nyo ang respeto sa grupo nyo dyan sa MTCP. Na magpakita kayo ng respeto sa presidente. Kaya naman tama yung ginawa nyong panawagan, sulat para sa presidente na ipakita niya sa publiko na karapat dapat talagang bigyan siya ng respeto ng mamamayang Pilipino. Tama yan. Dahil kung patuloy na natin silang pababayaan yung magsalita ang mga tao, katulad ko, patuloy talaga akong magsasalita hanggat hindi napapatunayan ni Pangulong Bangag na inosente siya sa mga paratang na ipinaparatang namin sa kanya.
Hindi lang ako nagpaparatang sa kanya. Marami, majority na ng Pilipino ang nagpaparatang sa kanya na siya'y bangag. Kaya maganda yung hakbang na ginagawa nyo ngayon. Susuportahan namin kayo sa inyong panawagan. Mail, pagkatapos kami, katulad ng sinabi ng aking spokesperson, magbigay kami ng 15 araw na may action. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Jean Domingo. Kita mo Yan o. Maghihintay sila ng 15 days. Di ba kaya napaka-iksi niyan? Magdi-detox muna yung presidente. Magdi-detox muna kahit mga 3 months naman. Bigyan nyo naman na extension. Kung si Lacanilaw nga, binigyan ni Escudero ng 5 days. Kasi namatay daw yung kanyang apuhan. Binigyan ng kalayaan kahit kinontempt na ng committee. Kayo din, magbigay din kayo ng extension. 1 year naman. 1 year. 1 year ha, 1 year. Kasi paano pa magdi-detox yung Magdi-detox pa yung tao eh. Paano naman malilinis muna yung dugo niya? Magpapakalbo muna yan, katulad ko. Magpapakalbo muna yan, tapos magpapatubo pa ng buhok. Para mapatunayan niyang malinis talaga siya. Pero dumudugo na yung gilagid. Hindi lang nararamdaman. Manhid na yung katawan. Alright, dito tayo sa ating sunod na topic. Na kung saan pinaringgan sinabihan mismo ni Senatong Chase Escudero, si Senatong Amy Marcos na huwag gamitin ang Senado sa political interest. Sino kaya sa dalawang ito ang gumagamit sa Senado para sa kanilang political interest? Pakinggan natin Pinatawan kasi ni Senador Amy Marcos ng contempt order si Ambassador Marcos Lacanilaw ng Office of the Special Envoy on Transnational Crime. Gusto dito na kalbo pala to, katulad ko. Kaya lang yung kanya hanggang dito na. Hanggang dito na yung buulo niya, yung niya. Itong akin kahit paano, mayroon pang buhok. Mayroon pa akong buhok na natitira. Yung kanya hanggang dito na, hanggang sa likod na. Yan talaga ang mga matatalino sa kalukuhan. Nagkakapera dahil sa kalukuhan. Hindi lumalaban ng patas, ginagamit ang mga backer, ginagamit ang mga politiko para lang kumita ng pera. Sige, tuloy natin sila. Pagsisinungaling ng ambahador umano sa gitna ng pagdinig ng Senado kaugnay ng pag-aresto at pagpapasuko ng pamahalaan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Sa Senate hearing, kinwestiyon ng Committee on Foreign Nationals ang partisipasyon ng Special Envoy matapos lumitaw ang pirma nito sa mga dokumento at resibo sa pag-transfer kay Duterte sa ICC. Saad kasi ni Lacanilaw, naroon siya para mag-oversee o siyasatin ng mga pangyayari simula ng arestuhin ng dating Pangulo hanggang dalhin ito sa The Hague at ipadetine sa ICC Detention Facility si Duterte. Ngunit duda ang komite sa ilang impormasyon na sinagutan ng ambahador dahil hindi tugma ito sa aktual na pangyayari. Matapos makailang ulit na paalala at babala ay na-cite in contempt si Senador Ronald Bato de la Rosa or na-cite in bakit si Ronald Bato de la Rosa ang na-cite in contempt? Sanay talaga kayo sa kasinungalingan. Sanay talaga kasi sa kasinungalingan, yung totoo binabaliktad nyo. Tapos sasabihin mo nga, ang laki ng pagkakaiba noon. Dapat sinabi mo,
pasensya o sorry. Mali ako. Sanay talaga kayo sa pagsisinungaling. Mainstream media, mga tarantado kayo. Contempt ni Senador Bato de la Rosa si Lacanilaw na inaprubahan naman ni Senador Marcos. Umapila pa si Justice Secretary Crispin Rebulla sa contempt order, ngunit idinitinin pa rin ang ambassador sa Senate pagkatapos ng pagdinig ng Senado bandang alas 7 kagabi. Makalipas ang nasa 2 oras, naglabas ng pahayag si Senador Marcos na pinalaya na si Lacanilaw dahil anya tumangging pirmahan si Senate President Francis Chis Escudero sa contempt order, gaya anya ng ginawa nito sa sabina laban sa mga administrative. O ngayon, Chis Escudero, anong masasabi mo yan ngayon? Sino ang may bias sa inyong dalawa ni Amy Marcos? Ginagamitan mo pa ng salitang political interest. Samantalang yung senador mo, nag-iimbestiga para sa transparency, para malaman kung sino talaga ang tunay na may motibo, sino talaga ang tunay na salarin sa pagbiyahe, sa pagtapon doon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Den Haag. Officials. Nagpahayag pa ang President. Ikaw nga hindi mo pinirmahan yung yung mga papel na ipapadala sa kanila, na ipinadala sa kanila para sila ay sumipot. Pati ba naman yung contempt order, hindi mo pa rin pinirmahan? Niloloko mo yung taong bayan, Senator. Bumaba ka na kaya sa pwesto mo dyan. Magpaano ka na lang, magmodel ka na lang sa kilay, Lintik na buhay yan, Kalalaki mong tao, ang kilay mo, drawing. Sa bagay, tuta ka naman ni Klaus Schwab, Member ka naman ng Young Global Leaders, No? Member ka naman ng Young Global Leaders, kaya ganyan ang utak mo. Dumidikit ka kung saan mayroon kang makukuha. Dapat ang Senado ay hindi kakampi ng executive. No. Kasi ang Senado ay may kapantay na kapangyarihan ng executive at saka ng judiciary. Kaya nga 3 branches of the government yan Hindi pwedeng ang Senado ay magpapasakop sa kapangyarihan ng executive. Tarantado. Ngayon lang ako nakakita ng mulat-mula nang mamulat ako sa mundong ito at nagkaroon ng sariling pagkakaintindi sa politik. Ngayon lang ako nakakita ng Senate President na sunod-sunuran sa executive. Magkano kaya? Dapat lang na i-contempt si Lacanilaw kasi hindi naman mga tanga ang mga Pilipinong nanonood sa live hearing ng Senado. Hindi naman kami mga tanga at bubo na hindi makaintindi kung ano ang kasinungalingan at saka kung ano yung katotohanan. Porque ba't si Lacanilaw ay kaibigan ni Lisa Marcos? Porque ba't in-appoint siyang ambasador ni Marcos? Dahil magkaibigan sila? Tapos ikaw ay kaibigan naman ikaw ay waiter naman ni Lisa Marcos? Hoy! Kapantay lang kayo ng power na executive. Lalong-lalo na si Lisa, hindi opisyal ng gobyerno, kaya wala siyang karapatang maging waiter kanya. Nasaan na kayang utak nitong Chis Escuderong abogado ka pa namang tarantado ka? Ang galing mo magsalita.
Pag ikaw pa naman nagsasalita, dati talagang naniniwala ako sa mga sinasabi mo. Pag ikaw ang nagsalita, tumutula ka. Talagang nakikinig ang bawat tao sa mga sinasabi mo, pero ngayon hindi na. Dahil kitang-kita na namin na ikaw ay isang walang yagbols. Presidential sister ng pagkadismaya at tinawag na dangerous o mapanganib ang desisyong ito ng tagapangulo ng Senado. Paliwanag naman ni Senador Escudero ang mga saksi na inaakusahan ng Kongreso. Tama, delikado talaga yung ginawa mo. Delikado talaga yan. Dahil yan ay pagpapakita ng karuwagan, ng pagpapakumbaba mo, ng pag-surrender mo ng iyong kapangyarihan doon sa executive department. So, ibig sabihin, pwede ka lang sipasipain ni Boying Rimulya. Pwede ka lang sigaw-sigawan ni Lisa Marcos. Basahin natin mga kabayan ang palusot ni Escudero. Witness accused by Congress of giving false or evasive testimony must be accorded stricter due process requirements. Ano pa pala ang gusto mong due process na requirements ang ibigay sa kaila Kanilaw? Ilang bisis siyang nagsinungaling? Ilang bisis din siya pinagbibigyan ng pagkakataon na magpaliwanag ng maayos, magsabi ng totoo. Hindi kami bulag, hindi kami tanga, hindi kami bingi. Escudero, palusot mo lang yan. None of which was apparently according to the Ambassador Lacanilaw before he was ordered detained. Talagang ipinapakita mo lang na wala kang pangil. Wala kang bayag. I will not allow the Senate nor the office of the Senate President to be used for their petty partisan interests, especially by those actively seeking re-election in coming May midterm polls. Tarantado. Wala ka nga talagang yagbols. Sabihin na natin ginagawa yan ni Senator Amy Marcos, yung pag-iimbestiga na yan. Dahil sa ang katotohanan, kitang-kita naman natin, walang-wala talaga siya sa mga survey. Sabihin na natin ganyan talaga. Ginawa niya yan, paraan na yan, para muling umangat yung kanyang pangalan. Pero kasama dyan sa ginagawa niya, ang obligasyon nyo, na imbestigahan, alamin, para makagawa kayo ng batas, disiplinahin ang mga taong hindi nagsasabi ng katotohanan para makapaggawa kayo ng batas upang hindi na maulit ang yung pang-aabusong ginawa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi yung ilayo mo na yung usapang re-election. Isang tabi mo na yon. Grabe. Sabi niya pa, the Senate is an institution of reason and rule. It is not at all to be leveraged for propaganda or self-promotion. Grabe no? May sira na talagang ulo mo. Institution of reason, oo. And rule, bakit hindi mo pinirmahan yung contempt order nila Kanilaw? Nasaan ngayon ang reason and rule? Nasaan ngayon ang institution of reason and rule? Ang ipapalusot mo, leverage mo propaganda and self-promotion. Tarantado ka, Escudero. Tarantado ka. Bumaba ka dyan sa pwesto mo. Wala kang silbing Senate President. Tuta ka, dumidila ka sa puwit ni Lisa Marcos, kaya ka nga tinatawag na waiter na lang.
Nakakaya ka. Sudista sa darating na halalan. Dagdag pa ni Escudero, ang Senado ay institusyon ng rason at patakaran at hindi para gamitin sa propaganda o self-promotion. Bunsod nito, hinimok ni Senador Escudero si Senador Amy Marcos na huwag gamitin ang Senado para sa personal na layuning politikal at sa halip ay gamitin ang sariling pangalan, titulo at impluensya para sa pagkakaisa at hindi sa dibisyon. Sa ngayon, Ella, ay wala pa rin reaksyon. So yun nga. Nakakatawa ka, Escudero. O ngayon, dito tayo sa pangatlong ano. Ito ha, pakinggan nyo ha. Sabi ni Bonjing Rimulya, binubuli daw sila sa Senado. O, tingnan nyo, panuorin nyo, pakinggan nyo kung sino ba talaga ang gumagawa ng bullying dito. Mayroon bang bullying na katulad, mamaya natin sabihin yung katulad. Mayroon bang bullying na, mayroon bang nambubuli na pinapabayaan kang magsalita, maglabas ng iyong, habang hindi pa tapos yung nambubuli sa pagsasalita? Ha? O, halimbawa, sa Kongreso, yun talaga ang kitang-kitang mga bully yung mga congressman at mga buhaya doon. Buhaya, ha? Kinuha kang spokesperson. Nagpapaliwanag ka, nagbibigay ka ng iyong expertise, nagpapaliwanag ka kung ano ang yung mga nilalaman ng iyong isip. Kasi sabi naman sa ganito namang mga usapan ay para naman makagawa ng batas daw. Habang nagsasalita ka sa Kongreso, sasabihan ka kaagad pag hindi na naaayon sa pandinig ni Paduano, "Hops! I will cite you in contempt." Pag hindi mo ayos yung sinasabi mo. Tapos habang nagsasalita ka, sisingitan ka ng mga buhaya. Sasalita ka, sasaluhin ka, "Hops, hops, hops, hops." Tapos sasabihin kang, "Huwag ka munang magsalita hanggat hindi ka pa ina-acknowledge ng Your Honor." Your Honor. O dito sa ginagawa nilang investigation sa Senado, habang nagsasalita si Senator Amy, si Senator Alan Peter Cayetano, si Senator Bongo, si Senator Bato de la Rosa, habang nagsasalita sila, sinasalo hindi pa natatapos yung sinasalo ni Bonjing Rimulya. Tapos siya pang may ganang magsabing binubuli. Ito, pakinggan natin ha. Executive privilege ka. Sino-sino na tinuro mo? That's why we didn't want to attend the last hearing because this is what we were expecting, ma'am. We didn't want to be bullied. Ito, ulitin ha. Executive privilege ka. Sino-sino na tinuro mo? That's why we didn't want to attend the last hearing because this is what we were expecting, ma'am. Mayroon bang binubuli na hindi pa natatapos magsalita yung senador? Tapos siya sumisingit na? Di ba ibig sabihin yan, pantay lang sila? Di ba? Woo! Sino kaya sa kanila ang bully sa sitwasyon na yan? Alamin natin, umpisahan natin sa simula. Ano ang simula kung bakit sinasabing binubuli? Mr. President Duterte sa aeroplano. General Alcantara, please. Mr. Senator, Madam Chair, I've said from time to time that my mandate is to coordinate our law enforcement agencies to comply with the requirement. Ito kasi yung mga oras na nagtuturuan na sila. Na-corner na si Diwata Torre. Na-corner na rin si drug user, hindi yan addict, Marbil. Na-corner na si Bonjing. At gusto nilang halatang-halata naman na gusto nilang ilaglag si Torre. Kaya lang, itong si Torre ay medyo may utak. Naiisip niya na baka tagilid siya, kaya nagturuan na sila kung sino ngayon ang
may kasalanan. Ito. Tuloy natin, ha? Of the Interpol. Correct. I believe you, sir. Coordination ka lang. Coordination ka lang. Pero sinabi ni General Marvel na ikaw daw nag-order sa kanya. That is the limit of my power. Yeah. But according to General Marvel, ikaw daw nag-order sa kanila na isakay sa aeroplano si Pangulong Duterte. And that is the limit also of my authority. That's my mandate. My mandate is to coordinate, disseminate. So, for the record, hindi ka nagbigay ng order kay General Marvel na isakay siya sa aeroplano? Hindi. For the record. For the record, I am not the authority to order the arrest, to order the boarding of the plane. Categorically, did you or did you not give the order to General Marvel? No. No. So, General Marvel, are you lying? Yan. So I'm not lying, but I just want to have the executive privilege po regarding this matter. Ay, nandito na tayo eh. Executive privilege ka dyan. Bakit naging executive privilege? Kanina sinabi mo, PCTC ang nagbigay ng order. Ngayon, mag-executive privilege ka. Sino-sino na tinuro mo? That's why we didn't want to attend the last hearing because this is what we were expecting, ma'am. we didn't want to be bullied. Bullied ba? Bullying you, sir. I think that you're trying to make people admit something that they will not admit. And executive privilege is a valid excuse not to answer any question. President Duterte is already at the Hague. We're asking kung sino nagpadala doon sa kanya. Sino nagtanong? Kaya, kita nyo? Alam nyo? Kita nyo kung sino ang bully dyan? Ha? Hindi siya ang authority. Dyan. Si Bonjing Rimulya ay resource person. So wala siyang karapatang magsalita ng ganun sa mga senador. Pero siya pang may karapatang sinuplan niya, binastos niya na nga eh. Binastos niya na nga, di ba? Tapos sasabihin niya pang bully. Anong klaseng utak mayroon ka, Bonjing Rimulya? O ayan mga kababayan, sino sa tingin niyo ang bully? Trying to understand every step of... As I said, sino sa tingin nyo mga kababayan ang bully? I-comment nyo dyan sa baba, sa comment section. At palakpakan natin itong Bonjing Rimulya na to. Earlier, everything was cleared with the DOJ. We are not bullying you, sir. We want the truth. That's why if we try to make a person admit something that should not be admitted, it means that there is something more to it, which is clearance given by the DOJ was probably the most important part of it, to serve the warrant of arrest and to surrender the person under the law. Under the law. O sige, pagbigyan natin siya. Kasi under the law yan. O, maraming salamat, Bonjing. Dahil lahat ng yung ginawa ay under the law. O, ayun ha. Bully pa ngayon ang Senado. So yun mga kababayan, maraming salamat sa inyong panonood. Sana'y nakukuha din kayo ng ideya at nadagdagan din yung ating mumunting kaalaman sa mga nangyayari dito sa ating bayan. Maraming salamat sa inyong panonood at huwag niyo kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe dito sa ating channel.